Eto naman, mga kabalita, Mark, tutol si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan sa mungkahing alisin nga yung tax sa langis. Delikado raw kasi iyan sa ekonomiya ng bansa. Sabi nga Sang-ayon daw si Balisacan sa sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na malaki ang nawawala o mawawala sa kita ng gobyerno. At balita ko, mahigit 72 billion pesos ang mawawalang kita kapag sinuspindi ang excise tax at value-added tax o VAT sa langis. Posible rin daw lumaki ang utang ng bansa kapag sinuspindi ang excise tax. Para kina Diokno at Balisacan, mas mainam pa rin ang targeted subsidy gaya ng fuel subsidy na ibinibigay sa mga tsuper. Pero ang sabi naman ng ilang tsuper, sa mga operator lang at hindi sa kanila napupunta ang fuel subsidy. Kit ng transport group na Piston, malaking tulong sa kanila kung aalisin talaga ang excise tax. Posible raw kasing madagdagan ng 200 pesos ang kita nila kada araw. Para mabalanse ang interes ng gobyerno at mga tsuper, mungkahin ng ekonomistang si Albay 2nd District Representative Joey Salceda gawing flexible ang excise tax. Nakadepende raw dapat sa presyo ng langis sa merkado kung bababaan ba o tataasan ang excise tax. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.